na sa sobrang dami daw ng mga nakakaaliw at nakakatawang mga eksena na napanood natin sa trailer, sa buong pelikula, nahirapan po ang editor na si Ben Tolentino na pagkasya sa movie. Kaya po, ang ilang eksenang napanood po natin sa trailer ay actually deleted scenes na po. Hindi na po yun mapapanood sa sinehan at marami pa kayong aabangan ng mga eksena sa December 25 kasi yung mga deleted scenes palang aliw na, what more pa sa mismong movie, diba? Kaya ang hashtag Becky and Badette Media Party. O ito, simulan na natin ang tanungan. We'll start ang ating question and answer. Tawagin natin si Sir Don Sermino. Ayan. Hindi ko natatanong kung paano kayo sa set kasi ngayon palang press ko nakakaloka na kayo, diba? So, ano na lang, ano yung kayong Becky and Badette, ano yung gustong-gusto nyo sa isa't isa? Ano din yung parang ayaw nyo sa isa't isa? Bilang Pokwa and bilang Eugene? Ako na sis, gusto ko yung Pokwa ko yung pagiging very professional niya. Gusto ko yung bilis kumilos kasi syempre lahat kami sa set gusto namin umuwi ng maaga. So, hindi na patawag, yung nagkakaintindihan na kami, halika na, huwag na tayo, hindi na yung tipong, andyan na ba siya? Hindi. Basta game, bubad, change. Yun. Tapos pag nasa set na kami, ewan ko, parang hindi na namin pinaplano, pinapabayaan na lang kami ni Direk, tapos biglang biglang lilitaw na bardagol, tapos okay naman. Yung ganun, diba? So, organic yung labas ng comedy. Ayan. Ako naman ang gusto kay Ugi. Bukod sa mahilig kong pakain, magdala ng kung ano ng mga regalo. Hindi. Very generous. Yes. Yung pagiging, hindi lang sa trabaho. Hindi ka magpakain eh po. Dati nagpapakain ako. Ngayon wala nang nakakain. Kasi, Hindi ko naintindihan na ligaw ako. ngayon wala nang nakakain. Kasi, nag-order ka pa rin naman. Ako kami tayo kapalabo. Alam ko anong kain kasi. Mga palabor, saka sa mga... Tsaka ano siya, mararamdaman mo na bukod sa hindi lang katrabaho, pamilya, kasi lagi niya, kumusta yung anak ko? Doon mo dahil sa magandang school, hindi ganyan. So mararamdaman mo na hindi lang bilang artista, bilang katrabaho, mararamdaman mo din yung concern niya doon sa inaanak niya na talagang nandyan siya. And pag may nakita ko, nakikinig. Yan. Lagi siya nakikinig sa akin. Thank you, Ugi. Wala akong choices. Ako yung kasama. Pero, syempre, pag alam niya mainit ang ulo ko, sis, order tayo ng ano gusto mo. Ganyan siya. kape, no? Gusto ng kape, di ba? Gusto kape. Ganyan, yung mga milk tea na magasarap sa buwan. Ganyan. Mababaw lang naman ang kaligayahan ko. Ayun. Since with one question lang. Klaruin ko lang direct, anong pangalan ni Ronnie kay Pepe? Pepe Pin. Ano? Pepe Fems. Fems. F-E. Okay. So yung pinag-agawan ni Nina Gina Ugi sa pelikula. Thank you and good luck. Thank you, Don. Sir Don, maraming salamat. Next question will come from Sir Robert Regentina. Hello po. Ay, Ayun pala siya. Magandang hapon po. Okay, congratulations sa upcoming movie ninyo. And walang duda na kayong dalawa ay comedy queens, accomplishments ang dami na. And then hanggang ngayon talagang tiyatang take pa ng tao. So ang question po is, hanggang ngayon ba may challenge pa rin ba sa pag-comedy sa inyo? Like, may factor na ba na at least for that, all these years talagang comedy kayo talaga pumapatok? Ang maning-maning. Physical. Ako, Perfect din eh. Dapat bawat project na ginagawa mo, lagi mong iisipin na nagka-challenge ka para pag-uusayan mo. Huwag ka lang aasa dun sa director mo, huwag ka lang aasa dun sa script. Kailangan laging laging bago. Parang na-excite ka na nagigigil ka para mas mapaganda. Ganun. Even ako pag nag-show ako ng mga sa stand-up, di ba? Lagi pa rin ako may kaba. Hindi ako kumakampante lagi na, ay, wala, mani-mani yan. Hindi, kasi pagka may gigil, mas napapaganda mo eh. Yun po. Thank you. Well, hindi talaga nakakabato, especially pag si Direk Jun ang nagsulat. Because si Direk Jun kasi saklaw niya lahat, yung comedy kanal, excuse me for the term, uso naman yan ngayon eh. Comedy slapstick, comedy nag-iisip, comedy parang subtle, comedy masakit. Saklaw niya lahat eh. So, maswerte kami as a comedian na bibigyan kami ng ganung klaseng material. And also, kahit hindi sabihin ni Agot na komedyante siya,
bilang character actress. Nakakatawa. Saka ikaw din, Papa Ned, hindi man kayo yung papunodyating katulad namin na talagang ang brand ay comedy. As very good actors and as character actors, nasasakyan niyo yung trip. Yun eh. Pero sila rin, magaling na mga dramatic actor. Yes. Di ba, Barbara Steele, tas ikaw, o das wala. Mga award-winning. Thank you. Pero alam niyo, abangan yung karakter ni Albert Evans ko muna talaga. Aliw. Visit lang. Aliw ka dito, Mare. Nasabi ko sa'yo. Salamat, Tony. Maraming salamat, Sir Robert Rugatina. Next question, Nas Tavares. Isang question lang. Kay Direk, na-mention nyo kanina na parang number yung script kay Miss J.M. Coleman. So ano ba yung kwento and bakit sila po yung naisip mo dun sa kwento? Nagkatrabaho ako, well, senior, tagal ko na natin nakakolaborate sa mga projects. It was my first time to work with my mom sa 10 Little Mistresses. Tapos nakita ko may isang eksena dun sa kitchen. Isang eksena yun lang sa kitchen. Nung pinapanood ko yun, sabi ko, kailangan magsama ko din sila. Kasi ramdam ko agad yung chemistry. Siguro, ang saya siguro kapag napanood pa natin sila ng full length, di ba? And then may matagal na rin akong script, itong Becky and Madet. Hindi pa Becky and Madet ang dati. Pero matagal ko na itong nilala ko, gusto ko nang magawa. And then, when I finally saw the perfect tandem, na binanggit ko rin sa mga producers na kay Percy, pagka yung araw na sinunod ko yun, ganito ko agad, nakinunan ako sa kanya. Doon ako sa kanila. I think sila yung perfect for the project for Becky and Madet. So doon nagsimula. Thank you so much. Ako maganda yung sinedirect sa Tenito mo siya sa Gold sa kitchen. Sa gold. Oo, alam ko, diba? Gano'n talaga. Ganun So, talaga ni tingnan pag Joy. nag-research ka dapat. Love you guys. diba? Ay, gusto niya kasama sa susunod. Ay, interview sa sequel sa direct. Tinawag din sa akin yung 10 Little Misses, di ba dapat? Alaya mo ni Dear Okay. Oo. Kaya lang, hindi. Naging babae. Naging babae. Naging babae ka. Oo, di ba? Ay, ito ba kasi? Direct bigyan. Hindi yung first naman, no? Thank you so much. Susunod Kuya Glenn, si Bongga, yes. Yan, good afternoon. Una pa lang, congratulations na Thank you. ang saya Thank you. ng movie. Napansin ko lang, parang yung characters niyo sa The Lucky Ones, favorite si Ate B, di ba? Nadala niyo hanggang dito. Kaninong idea galing yun? And how does it feel na yun, yung favorite ni Ate B ay naisama sa movie? And isagad ko na ha, anong feeling syempre na makakatapat niyo rin yung movie ni Ate B? Nasa script kasi yun. May dahilan kung bakit mapanood yun. And then, of course, malaking bahagi yung mga pelikula ni Ate B. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, napakadami na nire-reenact nila lagi. And then it's crucial to the story. But aside from that, as I said, I think this is also a love story to Philippine cinema as a whole. Kasi marami kaming mga iconic moments na binigyan namin ng tribute ng homage. From Tito Dolphy to the likes of Sharon, Maricel, yung madami, ang dami. And then it opens with yung Working Girls theme song, so ang daming. Ayan, si Pokemon sa si Oo nga, no, totoo. Sa The Lucky Ones kasi, parang kami ay mga fans ni Ate B doon. Pero mga nanay kami doon. Ni Sandara at ni Joseph Pinagcol. Dito naman kami ay mag-best friends na elementary, high school, magkakampi na. Pero dahil may hindi masyadong magandang nangyari sa amin, hindi namin nakuha yung mga pangarap namin, hindi kami nakapagtapos, ganyan. At umattend kami ng reunion at doon nasaktan na kami ng gusto. Kaya umandar na yung kwento sa kung papaano namin ma-achieve yung pangarap namin pero tama ba yung paraan. So yun. Story ng dalawang magkaibigan ngayon na hindi nagtiwanan at mas importanteng na preserve yung kanilang relationship. Pero madaming mga pagsubok
na masaya. Yun yung mga pagsubok na pinagdaanan namin dito, yung mga linya ni Ate B, parang ginagawa na lang namin inspirasyon na nagkakataon na nakakabito sa mga pinagdadaanan namin. Yun. Yung last question na feeling na makakatapat niyo rin yung movie. Yung last, ano ba yun? Siyempre, ano ba? Okay lang ba kung kahit si Ate V sa premiere? Pwede ba? Kasi talaga naman, Pwede ba yun? ang sarap siguro ng pakiramdam ng gano'n, ano, yung talagang napapanood na May patribute. ginagaya namin siya kasi talagang tagahanga. Pwede ba yun? Bali na real life kasi tagahanga naman talaga ako ni Vilma Santos, ni Nora Honor, Maricel Sharon, yung mga icons natin. Nagkataon lang talaga na sa pelikulang ito, si Ate V, yung mga eksenang katapat ng kwento namin. Sana, Ate V, please, Ate V, may time ka. Actually, nandito po siya. Talaga ba? Let's call it. Ay, wala. Gusto, December 21, Ate V, baka may time. Baka naman, manonood din kami ng ano, ng kanilang... When I Met When I You Met in You in Tokyo. Tokyo. No, yung pag kumbaga tawiran, ganun. Diba? Para magkatulungan ng bongga. Thank you, Ate V. Ate V. So alam niyo na ha, iniimbitahan po ni Becky and Badet si Ate V na manood ng premiere night sa December 21. Oo. At pinapangako din nila na manonood din sila ng When I Met You in Tokyo, Tawiran. Opo. Last question para sa Friendship, you know how it's gone for so many years. Tanong ko lang ng konti kay Miss Uge. You've carried, like solo stars sa MMFF for many years and naging box office, nagka-award pa and all that. How did you feel when you were offered the movie? Tapos may ka-equal feeling na ikaw. Ang sarap! Kasi hindi mo burden lahat eh. Ako, yes, nabigyan ako ng opportunity para maging main cast o bida sa pelikula. But I am a trooper. I can be supporting, I can be cameo. What's important for me is the script is really worth doing. And yung mga kasama, ay, nakaka-excite. Yun ang importante sa akin. And of course, the director. I trust the director. Yun. Si Pookie naman bilang ninang ko si Miss Uge and sabi mo nga Hindi ako ninang dito. Naman siya. Kumari ko. Kumari. Siya na. Hindi, alam nyo. Ninang ng anak niya. Yes, oo. Sorry. Kung ninang niya ako, ilang taon na. Ako lang sabihin niya. Kasi outside Siya na po, ninang. Okay, naintindihan namin yun na. Naintindihan namin. After ng 10 Little Mistresses, binubulong ko lang ko sabi ko sana, magsama kami uli ni Ugo. Parang the lucky ones na kami dalawa. Answered prayer naman kay Direk June. Diba, award-winning director. Bakit hindi? And then sabi ko na, finally, eto ulit. Kasi nakapag Manila Film Festival na rin ako na support ako. Pero this time, kami naman dalawa yung bida. Kaya sa tama si Uge na hindi mo burden lahat. Masaya kasi naglalako kami ng pelikula na masaya namin nilalako na magkasama kami. Magkasama kami sa puyat, magkasama kami sa lahat, sa excitement. So, yun, sa kaba, ganon. Palagay ko, now is the time na hindi na lang sarili mo eh. Dapat magkulab-kulab na Magkulab na tayo. tayo. We need to help each other. We are, it's right in front of us. Medyo naghihimano tayo. Yes. So, magtulungan tayo. True. We cannot do this just on our own. Very nice answer po mga inaanak ko. Inaanak Ako na, para mabaawin ko lang yung sabihin. Tapos, maybe just to ask Miss Agot na lang, also, sabi niyo nga, hindi kayo pang comedy. Pero, obviously, you have such a major part here at kita naman namin na sinabayan mo din naman itong dalawang queens natin. Paano mo nagawa yun and did you feed off them? Pag pa nandun na biglang mapapasok ka na lang sa mundo talaga nila. Una-una yung storya maganda. Yung script nakakatawa. Thank you, Direk June. Tapos komportable ako sa kanila kay Uge and kay Wakwak. Kasi mga kaibigan ko. Tapos, just by looking at them, natututo ka na rin. Tapos nadadala ka talaga. So I guess nakakatawa rin naman pala ako in a sense na gano'n. So, masaya. And then, si Direk June, meron siya mga lines na binibigay sa akin na kinasta. Ang haba niya. Tapos gusto niya, English! ang English. Gusto niya yung walang cut. Yung gano'n dire
dire-diretso. So palagi ako, sorry, ako palagi. Siguro, sabi ko lang ko na inagdag to, that from 10 Little Mistresses, when I was writing the script, I already had you in mind. It was really for you. So yung question kung magaling siya sa comedy, walang duda. Walang kaduda-duda. Ako lang nagdududa sa sarili ko, pero okay lang yun kasi gusto ko talaga challenge eh. Gusto ko yung dapat, tama si Uge, hindi dapat tayo complacent, diba? Kailangan challenge natin yung sarili. Tapos it's up to you. Ayoko na sabihin na ang galing-galing ko naman sa comedy. So, panoorin yan. Feeling ko magaling ako. Ay, ano sa dyan, sabi niya magaling ako. Thanks. Perfect siya. Isa na lang po for Romnick. From last year, di ba, wala switch of character, pero dito pinag-aagawan ka ng dalawang queens. Ano ang pakiramdam yan? Pinag-aagawan ka. Ang pogi-pogi. Totoo naman. Yun nga, ang super fun yung script. And, you know, direction and I'd like to think that direction and I have reached that point where we're just really comfortable talking about the things we want on the set, tapos paano gagawin yung eksena. I always ask him direct, pag may mali siya ginagawa ko, please feel free to correct me. Kasi sabi ko, hindi ko alam na may malitig timing ako. So, pero tama rin yung sinabi ni Miss Agot. Pag ka-eksena mo kasi si Ugeo at si Coco, nakakahiya magkala. Hindi totoo. Totoo, di ba? Kasi nararamdaman mo that they give their 110% in doing a scene. They commit to the character. So parang kailangan ko ito i-pull off kasi nakakahiya magkalat sa harap nilang dalawa. They give so much of themselves. So, saya lang. So I'm sure the collaboration talaga will bring back viewers to the cinema. Dramatic actors and comedic queens. Diba? Salamat po. Maraming salamat, Miss Tessa Marie.